Update sa nabistong scam hub umano sa Pasay, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang aabot sa 30,000 SIM card na nasabat. Ang ilang kasi rito, selyado pero nagagamit umano sa krimen. Nakatutok si Oscar Oida. Sa tansya ng Department of Justice, aabot sa 28,000 to 30,000 SIM cards ang nakuha nila sa sinalakay kamakailan na gusali sa Pasay na tinagurian nilang cybercrime hub. Karamihan umano sa mga SIM cards na ito, selyado pa o hindi pa napaparegister alinsunod sa SIM Card Registration Act. Dahil kailangan ho natin ipasok sa cellphone yung SIM card para makakuha ng OTP, one-time PIN, no? And that will activate already yung signal na manggagaling sa telco. Pero ang nakapagtataka umano, kahit nakasara pa yung or nakaseal pa yung mga SIM cards, ginagamit na nila. Just like a normal SIM card that seems to have already been activated. They have found a way to register this sa mga social media platforms kung saan nakikita natin na meron tayong nakukuha mga messages galing sa WhatsApp or Viber. Yun po yung ginagamit nila. Bukod sa mga SIM cards mula sa mga local telcos, may nakita rin umano silang mga foreign SIM cards. Not only do they target Filipinos, yung mga, I guess what we can conclude from this is they also target foreigners from outside the country. Kanina, nakipagpulong na umano ang DOJ sa mga kinatawan ng telcos sa bansa at nangako naman daw itong makikipagtulungan sa kanila. Ayon sa DOJ, bagamat malaki umano ang itutulong ng SIM Registration Act para mabuking ang iligal na operasyon, marami pa raw pwede gawin para mas mapalakas ito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.